Isang gabi nang nagniningning na tagumpay sa Maynila, subalit ang bawat hakbang sa pulang carpet ay may dalang mantsa ng lihim na pagtataksil. Sa gitna ng marangyang ballroom ng isang kilalang hotel sa Makati, ang pangalan ni Isabela Reyes ay paulit-ulit na binanggit habang tinatanggap niya ang tropeyo bilang pangunahing arkitekto at taga-disenyo ng taon. Sa tabi niya si Adrian Villanueva, ang kanyang pinakamamahal na asawa, at ang ambisyosong tagapagmana na ng isang dambuhalang kumpanya ng real estate ay nakangiti ng pagkalaki-laki habang inihahayag sa harap ng buong media na ang tagumpay na ito ay bunga ng kanilang pinagsamang sakripisyo. Diyos ko po kay Tamia, sanang pakinggan ng mga salitang iyon kung hindi lamang ito isang malaking palabas. Isang saglit lamang ang lumipas habang ang mga flash ng camera ay tila mga matatalim na kidlat sa dilim. Ang mga pintuan ng ballroom ay biglang bumukas ng may marahas na kalabog. Hindi mga tagahanga o kasamahan sa industriya ang pumasok kundi ang mga opisyal ng pulisya, kasama ang mga tauhan ng ahensya ng pamahalaan laban sa katiwalian. Ang tangiti sa mukha ni Adrian ay hindi man lang natinag. Sa halip sa loob lamang ng ilang segundo, ang mukha ng lalaking pinag-alayan niya ng halos 10 taon ng kanyang buhay ay biglang lumamig, tila ba ang babaeng nakatayo sa tabi niya ay isa lamang estrangherong dumi sa kanyang sapatos. Huwag kang gagalaw, Isabela Reyes. Arestado ka sa salang pamemeke ng dokumento, malawakang pandaraya at pagnanakaw ng mga sensitibong kontrata ng kumpanya. Nanginig ang buong katawan ni Isabela. Nanigas ang kanyang mga paa sa sahig, tila ba binuhusan ng yelo ang kanyang mga ugat, habang ang mga bulong at matatalim na tingin mula sa mga taong kani-kanina lang ay pumapalakpak sa kanya, ay biglang naging mga sibat na tumusok sa kanyang likod. Hindi siya makagalaw, hindi siya makahinga, at ang boses na kanina ay handang sumagot ay nabura ng isang napakatinding hampas ng realidad. Tumingin siya kay Adrian, umaasang makikita sa mga mata nito ang dating pagmamahal, ngunit ang tanging nakita niya ay ang malamig at kalkuladong tingin ng isang taong matagal na siyang tinanggal sa kanyang mga plano. Bakit mo ginawa ito sa akin? Adrian, siya ang nag-alay ng sarili niyang pangarap, nagpuyat sa mga blangko papel at nagbuhos ng buong lakas upang maitayo ang kumpanyang kinatatayuan ng lalaking ito ngayon. Ngunit heto siya nakatayo sa gitna ng kahihiyan habang ang lalaking pinagkatiwalaan niya ng buong buo ay dahan-dahang lumalayo at humahawak sa bewang ng ibang babae na nagmamay-ari ng mga matang puno ng tagumpay at panlilibak. Si Vanessa Soriano, ang babaeng ilang buwan ang nakabuntot sa mga lihim na meeting ng kanyang asawa, ay nakangitinan ngayon ng may kasinungalingang awa sa kanyang mukha. Hindi ko kilala ang babaeng ito. Ang malamig na tinig ni Adrian ay bumasag sa katahimikan ng bulwagan habang itinaas nito ang 2 kamay na parang naglilinis ng sarili mula sa isang maruming usok. Wala siyang kinalaman sa mga transaksyon ng kumpanya ko. Kung ano man ang ginawa niya para magnakaw, panagutan niya mag-isa. Ang mga salitang iyon ay tumusok sa kanyang dibdib ng mas malalim kaysa sa anumang patalim. Ang dibdib ni Isabela ay parang piniga. Ang hininga niya ay naputol sa ere, ngunit walang luha ang lumabas sa kanyang mga mata dahil sa sobrang tindi ng gulat at sakit. Sabi niya sa sarili paulit-ulit na tila sirang plaka sa loob ng kanyang isipan, kasinungalingan, kasinungalingan, kasinungalingan. Paano nagawang bitawan ng lalaking nagsabing mamahalin siya habang buhay ang mga salitang papatay sa kanyang buong pagkatao? Agad siyang pinalibutan ng mga gwardya, ang mga kamay ay marahas na dumampi sa kanyang mga braso upang kaladkarin siya palabas ng marangyang bulwagan, patungo sa malamig na gabi ng Maynila. Sa gitna ng pagpupumiglas at ng mga matang nakatitig sa kanyang pagbagsak, kinuha ni Isabela ang huling natitirang piraso ng kanyang dignidad. Sa halip na magmakaawa, sa halip na yumuko at humingi ng awa sa lalaking walang puso, isang matinding bugso ng galit ang sumabog sa kanyang lalamunan. Pilit niyang inalis ang kanyang braso mula sa pagkakahawak ng mga ito.
Itinapon ang susing hawak niya sa sahig ng may buong lakas at iniwan ang isang pasya na babago sa takbo ng lahat ng bagay. Hindi lumipas ang 24 na oras at ang pangalan ni Isabela Reyes ay isa na ring maruming mantsa sa mga pahayagan at digital media sa buong bansa. Ay mga headlines sa mga pangunahing pahayagan sa Makati at ang mga nag-uumapaw na komento sa social media ay pawang nagpapakita ng isang litrato si Isabela habang iginagapos ng mga awtoridad sa gitna ng marangyang bulwagan. Ang kanyang mukha na dati ay sinasamba ng mga kliyente bilang simbolo ng husay at katapatan sa mundo ng arkitektura ay ginawang mukha ng isang magnanakaw at taksil. Sabi nila sa mga balita, 1 bilyong peso ang nawawala sa mga pondo ng Villanueva Real Estate at ang utak umano nito ay ang sarili nitong punong taga-disenyo na walang iba kundi ang kanyang asawa. Sa loob ng kanyang tahimik at basang-basatang apartment, tanging ang liwanag mula sa labas ng bintana, ang nagsisilbing ilaw habang paulit-ulit na tumutunog ang telepono sa ibabaw ng mesa. Hindi niya sinagot kahit isang tawag. Ang mga mamamahayag ay nag-abang sa ibaba ng gusali, sabik na makakakuha ng kahit katiting na reaction mula sa isang babaeng tila iniluwa na ng sarili niyang mundo. Ang pinto ay kumatok ng sunod-sunod, ngunit hindi iyon ang mga reporter. Kumatok ang kinatawan ng United Architects of the Philippines upang ihatid ang formal na sulat. Ang kanyang lisensya sa pag-aarkitekto ay pansamantalang sinuspinde habang nagpapatuloy ang investigasyon. Hiya. Ang salitang iyon, ang pinakamabigat na pasanin sa lipunang Pilipino at ngayon ipinapasa nito sa kanyang mga balikat nang walang awang pinipiga ang bawat patak ng kanyang dignidad. Dumating si Tita Carmen, ang nag-iisang kamag-anak na tumayo bilang ina simula nang pumanaw ang kanyang mga magulang, dalang ang isang supot ng mainit na kape at tinapay. Nakita nito si Isabela na nakatayo sa tabi ng bintana, tinitigan ng walang katapusang ulan. Sa labas, nang walang anumang ekspresyon sa mukha, walang luha. Ang mga mata ni Isabela ay tuyo, ngunit ang lalim ng sugat sa kanyang dibdib ay sumisigaw ng tahimik na paghihigante. Sinubukan siyang yakapin ng matanda, ngunit dahan-dahan siyang umurong hindi dahil sa galit, kundi dahil alam niyang ang sino mang lumapit sa kanya ngayon ay madadamay sa sunog na sinindihan ni Adrian. Huwag kang mag-alala. Tita ang mahina ngunit matigas na tinig ni Isabela ay bumasag sa katahimikan ng silid, habang hinawakan niya ng mahigpit ang malamig na tasa ng kape. Hindi nila ako kayang durugin ng ganoon lang. Ang natitira sa akin ngayon ay hindi na ang takot kundi ang katotohanan. Subalit bago pa man makasagot ang kanyang tiyahin, ang telebisyon sa sala na kusamang nagbukas o pinagana ng kapitbahay na nag-aabang ng balita ay nagpakita ng isang live press conference. Si Adrian Villanueva, suot ang pinakamahal nitong kurbata at nakangiti ng may halong peke na kalungkutan sa tabi ni Vanessa Soriano, ay humarap sa mga mamamahayag upang magpahayag ng kanyang paninindigan. Sabi niya sa mikropono habang ang boses ay nanginginig sa maling awa, "Kinalulungkot ko ng lubos ang mga nangyari. Bilang asawa, binigyan ko siya ng buong tiwala, ngunit mukhang may mga taong sadyang masahol pa sa ahas na pinapakain mo sa iyong sariling bakuran." Isang matalim na ngiti ang sumilip sa mga labi ni Isabela nang marinig ang mga salitang iyon. Ang bawat sinabi ni Adrian ay tila pagpapakain ng gasolina sa apoy na matagal nang kumakalikot sa kanyang pagkatao. Sa sandaling iyon, habang pinapanood niya ang lalaking kinain ng sarili nitong kasakiman, ang telepono sa ibabaw ng mesa ay biglang tumunog muli, isang numerong hindi nakarehistro mula sa isang taong nag-aabang sa kanyang pagbagsak upang ibigay ang huling piraso ng laro. Tumakas ako sa likod ng gusali habang ang ulan sa Maynila ay bumubuhos ng walang humpay hinuhugasan ang mga bakas ng alikabok at panlalait na ipinukol sa akin kanina. Tungyot-nok mo hulusan sa bubong ng lumang jeepney habang naglalakad ako patungo sa kinalimutang bahay ng aking amang amkihan sa isang tahimik na sulok ng pako.
Dito sa ilalim ng mababang kisame at amoy ng lumang papel at lumang kahoy, naramdaman ko ang kaisa-isang kanlungan na hindi ako tiningnan bilang isang kriminal, kundi bilang isang anak. Umupo ako sa sahig ng kahoy. Ang lamig ng gabi ay dahan-dahang gumapang sa aking mga balat, ngunit mas malamig ang pakiramdam sa loob ng aking dibdib. Sa wakas, nang walang ibang tao na nanonood ng walang kailangang panindigang maskaran ng tapang bumigay ang mga tuhod ko. Dito sa madilim na silid na yon, umiyak ako ng walang boses. Ang mga luha na pinigilan ko sa harap ng media, sa harap ng mga pulis, at sa harap ng taong minahal ko ng higit pa sa sarili ko, ay kusang umagos ng walang tigil. Diyos ko po, bakit kailangan ganito kasakit? Bakit ang taong pinag-alayan ko ng buong buhay ko ang siyang mismong humukay ng hukay para sa akin? Sa gitna ng aking pagluha, ang aking mga mata ay napadako sa lumang metal na kahon na nakatago sa ilalim ng sirang kama. Ito ang kahong iniwan sa akin ng aking amang amkihan. Bago siya pumanaw ang kahong, sinabi niyang, "Bubuksan ko lamang kapag narating ko na ang dulo ng aking lakas." Nanginginig ang aking mga daliri nang buksan ko ang takip nito. Sa loob ay may nakatagong lumang diary na may balat na katad. Ilang litrato ng isang magandang babae na may matatalim, ngunit maamong mga mata na kamukhang kamukha ko at isang sertipiko ng kapanganakan na matagal nang binura ng panahon. Binuklat ko ang unang pahina ng diary. Ang sulat kamay ay pamilyar puno ng pighati at babala. Isang bahagi ng liham ang umagaw sa aking pansin habang ang lamig ng gabi ay lalong tumitindi. Anak ko, kung binabasa mo man ito ngayon, ibig sabihin ay natagpuan ka na ng kadiliman ng pamilyang Salvador. Huwag kang matatatakot sa iyong dugo. Ikaw ang apo ni Don Ernesto, ang nag-iisang tagapagmana ng Salvador Holdings. Nanlaki ang mga mata ko. Ang gipangalang iyon ay hindi basta-basta pangalan. Ito ang dambuhalang corporation sa infrastruktura na kumokontrol sa halos kalahati ng mga malalaking proyekto sa bansa. Ang parehong kumpanya na ngayon ay pinaglalabanan ng mga taong umapi sa akin. Kasama na ang grupong kinabibilangan ng mga taong nagpabagsak sa aking karera. Bago pa man ako makabawi sa pagkabigla, isa pang dokumento ang nahulog mula sa pinakailalim ng kahon. Isang makapal na sobre na may selyo ng isang kilalang law firm sa Bonifacio Global City. Nang buksan ko ito, tumambad sa akin ang huling hininga at huling desisyon ng isang matandang bilyonaryo. Ang huling testamento ni Don Ernesto Salvador na nag-iiwan ng buong kontrol ng imperyo sa kanyang tunay na apo, si Isabela Reyes. At sa gitna ng katahimikan ng gabing iyon, habang ang mga dokumento ay nakakalat sa aking harapan, ang silid ay ginising ng sunod-sunod na pagtunog ng aking cellphone. Isang pangalan ang lumitaw sa maliit na screen, isang numerong hindi ko inaasahang tatawag sa gabing ito, Attorney Mateo. Ang hangin sa loob ng Villanueva Air Terminal ay kasing lamig ng mga tingin ni Adrian habang naghihintay ng kanilang private jet papuntang Singapore. Makikita ang lalaking ito na nakaupo sa isang leather sofa habang si Vanessa ay humahalakhak sa tabi niya humigop ng mamahaling champagne. Sa sandaling makita ako ni Adrian na naglalakad palapit ang kanyang mga ngiti ay unti-unting napalitan ng isang mukhang puno ng pagkayamot. Tila ba may nakita siyang peste sa kanyang malinis na mundo. Adrian, kailangan nating mag-usap, ang sabi ko. Ang aking tinig ay matatag at walang bakas ng pag-aalinlangan. Humarap siya sa akin, hindi man lang tumayo at tiningnan ako mula ulo hanggang paa na may halong pandidiri. Let's be professional, Isa. Hindi mo pwedeng basta-basta pasukin ang lugar na ito. You are trespassing and frankly, you are making a scene, sagot niya na ang boses ay puno ng kayabangan. Napatingin si Vanessa sa akin, ang kanyang mga mata ay nagniningning sa tagumpay at dahan-dahang hinawakan ang braso ni Adrian. Honey, call the security. Hindi ko na gustong makita ang babaeng ito, pabulong na sabi ni Vanessa, pero sapat na ang lakas para marinig ko. Agad na lumapit ang dalawang gwardiya. Ang bawat hakbang nila ay tila nagpapabilis ng tibok ng aking puso, ngunit hindi ako umatras.
Tumingin ako ng diretso sa mga mata ni Adrian ng mga matang dati ay nagsabing, mamahalin niya ako kahit na anong mangyari. Adrian, alam mong hindi ako ang magnanakaw. Alam mong ikaw ang nag-utos sa akin na lagdaan ng mga dokumentong iyon. Hinding-hindi ko hahayaang kainin mo ang pinaghirapan ko at itaapon ako na parang basahan. Humalakhak si Adrian, isang tunog na puno ng kapaitang nagpatibay sa aking desisyon. Ang babaeng ito ay wala sa katinuan. Security, ilabas niyo siya rito. I don't know her, sabi niya. Habang ang mga gwardiya ay marahas na humahawak sa aking mga braso upang kaladkarin ako palabas ng terminal. Ang kahihiyan ay dumaloy sa aking buong katawan, ngunit bago pa man ako tuluyang mailabas sa pintuan isang boses na may awtoridad ang pumailan lang sa buong terminal sapat para mapatigil ang lahat. Bitawan ninyo siya. Napalingon ang lahat. Pati na rin si Adrian sa lalaking pumasok na suot ang isang malinis at mamahaling Amerikana. Si Attorney Mateo, ang tagapayo ng pamilya Salvador, ay humakbang palapit sa amin na parang hari. Ang mga gwardiya nang makita ang prestihiyo ng taong nagsalita ay agad na nagbitiw sa aking mga braso. Mr. Villanueva, I think there is a major misunderstanding here. Wika ni Attorney Mateo habang tumatayo sa tabi ko, ang kanyang mukha ay seryoso at walang anumang bakas ng ngiti. Ang babaeng sinusubukan mong ipakaladkad ay hindi isang magnanakaw. Siya ang apo ni Don Ernesto Salvador at sa oras na ito siya ang nagmamay-ari ng bawat inch ng lupa at bawat ari-arian na kinatatayuan mo ngayon. Nanlaki ang mga mata ni Adrian, ang kanyang mukha ay biglang namutla at ang baso ng champagne na hawak niya ay halos mahulog sa sahig. Ang katahimikan sa terminal ay naging napakabigat. Tila ang mundo ay huminto sa pag-ikot habang ang katotohanan ay unti-unting lumulubog sa kamalayan ni Adrian. Ang kanyang pangarap na paglipad patungong Singapore ay biglang naging isang bangungot na hindi niya matatakasan. Ang mukha ni Adrian ay tila kinakitaan ng kamatayan. Ang pamumutla nito ay hindi maikakaila kahit pa natatakpan ng mamahaling suit at cologne. Hindi ko na hinintay ang anumang paliwanag o pagmamakaawa. Sa isang iglap, tinalikuran ko ang terminal. Ang bawat hakbang ko ay puno ng bigat ng aking pangalan. Hindi na bilang isang suspect kundi bilang ang bagong tagapagmana ng Salvador Holdings. Sumakay kami ni Attorney Mateo sa isang sasakyang naghihintay sa labas. Walang salita sa loob, tanging ang tunog ng makina at ang mga ilaw ng syudad ng Makati na nagkikislapan sa labas ng bintana. Ito ang mundo kung saan nararapat ang mga taong tulad ko, ang mundong ipinagkait sa akin ng mahabang panahon. Pagdating sa gusali ng Salvador, ang lobby ay kasing lawak ng isang palasyo na may mga empleyadong nakayuko bilang paggalang sa pagdating ng apo ni Don Ernesto. Pagpasok ko sa boardroom, ang hangin ay naging manipis at malamig. Yung mga miyembro ng board, mga taong nakakita sa paglago ng imperyong ito, ay nakatingin sa akin ng may pagdududa. Ngunit nang ilapag ni Attorney Mateo ang mga legal na dokumento sa mesa, ang bawat mata ay unti-unting lumambot. Hinubad ko ang aking coat, hindi dahil sa init, kundi dahil sa damdamin ng kapangyarihan na dumadaloy sa aking mga ugat. Diyos ko po, ang bigat ng upuan sa dulo ng mahabang mesa na ito ay tila tumatawag sa aking pangalan. Binuksan ko ang laptop na inihanda para sa akin. Ang aking mga daliri ay mabilis na nag-scan sa mga financial reports ng nakaraang 5 taon. Ang aking mata ay nagsimulang maghanap ng mga butas, ang parehong mga butas din na ginamit ni Adrian para sirain ang aking reputation. Bawat account, bawat ledger ay parang isang puzzle na unti-unti kong nabubuo. Sa gitna ng aking pagsusuri, isang file ang umagaw sa aking pansin. Ito ay isang loan application na nagkakahalaga ng bilyon-bilyong peso na ginamitan ng mga assets ng Salvador Holdings bilang collateral. Ngunit ang beneficiary account ay hindi sa kumpanya ni Adrian nakapangalan. Ang numerong nakasulat sa account holder ay pag-aari ng isang shell company na nakarehistro sa ilalim ng pangalan ni Vanessa Soriano. Napahinto ako. Ang hininga ko ay naging mababaw habang binabasa ang bawat detalye. Hindi lang pala pagnanakaw ang ginawa ni Adrian.
Ginamit niya ang pangalan ni Vanessa para magtayo ng isang financial web na nakakakabit sa mismong pundasyon ng kumpanyang ito. Ang bawat sentimong ninakaw nila ay nakabaon sa bawat proyekto na akala ko ay binuo namin ng may katapatan. Habang pinagmamasdan ko ang mga numero, ang aking puso ay tumibok ng mabilis, hindi sa takot, kundi sa isang matinding galit na nagbigay sa akin ng linaw kung paano ko sila uubusin mula sa loob. Sa loob ng aking opisina, ang liwanag mula sa monitor ang tanging nagbibigay ng kulay sa madilim na silid. Binuo ko ang isang peking investment tender para sa isang dambuhalang proyektong tinawag kong Project Aurora. Ito ay isang luxury ecotourism development sa Palawan. Isang proyektong napakaganda pakinggan at puno ng pangako ng malaking kita. Ngunit sa likod nito ay isang trapiko ng mga dokumentong legal na magbubukas sa lahat ng kanilang mga bank accounts at asset holdings kapag sila ay pumirma. Pinadala ko ang proposal sa pamamagitan ng isang anonymous venture capital firm na ako rin ang may control. Alam ko ang kahinaan ni Adrian. Kapag desperado na siya, nawawala ang kanyang pag-iingat. Ang lalaking ito ay takot na takot mawala ang kanyang imahe bilang isang matagumpay na negosyante at ang proyektong ito ang magiging pain na hindi niya matatanggihan. Ilang oras pa ang lumipas, nakita ko sa aking monitoring software na binuksan na nila ang file. Sa kabilang dulo ng syudad sa opisina ni Adrian, kitang-kita sa surveillance feed na ipinadala sa akin ni Paolo, ang aking impormante, sa loob ang pagkislap ng mga mata ni Adrian habang binabasa ang mga numero. Obviously, he thought he hit the jackpot. Vanessa, look at this. The return on investment is double what we expected. If we pull this off, everything else won't matter. Sabi ni Adrian habang nakatayo sa tabi ni Vanessa. Ang babaeng ito na dati ay mapangmata sa akin ay tumango ng may pananabik. Ang kanilang kasakiman ay tila isang nakakahawang sakit na hindi nila kayang kontrolin. Hindi nila alam na ang bawat pirma nila sa kontratang iyon ay unti-unting sumasakal sa kanila. Diyos ko, Adrian, take it. Ito na ang hinihintay nating break, sagot ni Vanessa. Ang kanyang boses ay puno ng confidence na walang kaalam-alam sa paparating na kapahamakan. Pinapanood ko sila mula sa screen, ang kanilang mga mukha na dati ay nagpakita ng labis na pagkasuklam sa akin ay ngayon ay puno ng matinding pagkauhaw sa pera na magdadala sa kanila sa kanilang pagbagsak. Hindi ko kailangang magmadali. Ang paghihiganti ay isang putaheng masarap ihain ng malamig. Sa bawat pag-click nila ng accept sa digital contract, nararamdaman ko ang paghigpit ng hawak ko sa kanilang mga leeg. Ilang sandali pa tumunog ang aking telepono. Isang mensahe mula kay Paolo, pinirmahan na nila Miss Isabella. The bait is taken. Isang malamig na ngiti ang sumilip sa aking mga labi. Ang laro ay nagsisimula na. At sa pagkakataong ito, hindi na ako ang biktima. Ako na ang may hawak ng bawat alas sa deck ng barahang ito. 3 linggo na ang nakalilipas mula ng pirmahan ng kontrata para sa Project Aurora. Pero imbes na pondo, puro aberya ang dumating. Ang opisina ni Adrian sa Makati ay hindi na kasingkinang ng dati. Nakakalat ang mga papeles sa sahig, ang mga folder ay nagkapatong-patong na tila isang bundok ng mga problemang hindi matapos-tapos. Ang hangin sa loob ay mabigat, tila hindi gumagana ang air conditioning sa tindi ng tensyon na bumabalot sa bawat sulok. Adrian, ano ba ang nangyayari? Ang daddy ko ay nagtatanong na kung bakit wala pa ring groundbreaking sa Palawan. Nakakahiya na sa mga investors, sigaw ni Vanessa habang naglalakad ng pabalik-balik sa harap ng mesa ni Adrian. Ang boses niya ay mataas, puno ng pagkadismaya at takot na mawala ang kanyang katayuan sa lipunan, ang katayuang nakadepende sa kayamanan ng kanyang pamilya. Adrian, huwag mo akong titigan ng ganyan. Alam mong hindi ako pwedeng mapahiya sa mga high society circles natin. Kung hindi mo maayos ito, baka kailangan na nating pag-usapan ang prenup natin. Banta niya. Ang bawat salita ay parang kutsilyong humahati sa pagitan nila.
Ang biyena ni Adrian ang maimpluwensyang ama ni Vanessa ay hindi biro kung magalit at ang pressure ay unti-unting sumasakal sa leeg ni Adrian. Hayaan mo muna akong ayusin ito, Vanessa. Hindi ba't sasabi mo tiwala ka sa akin? Sagot ni Adrian ang kanyang boses ay nanginginig sa galit at pagod. Basang-basa ng pawis ang kanyang silk shirt at ang kanyang mga mata ay may malalim na itim na bilog ebidensya ng mga gabi ng kawalan ng tulog. Habang nagtatalo ang dalawa, kinuha ni Adrian ang kopya ng kontrata ng Project Aurora upang suriin muli kung may nakaligtaan siyang clause. Binasa niya ito ng paulit-ulit naghahanap ng sagot sa kung bakit biglang nag-freeze ang mga transaction. Habang tinitigan niya ang layout at ang typography ng mga legal documents, isang pamilyar na detalye ang nakakuha ng kanyang atensyon. Ang paraan ng pagkakaayos ng mga margin, ang paggamit ng minimalist design sa formatting ng header, at ng logo placement, lahat ito ay sumisigaw ng isang pangalan. Napatigil ang paghinga ni Adrian. Ang design philosophy na ito, hindi ito basta-basta. Ito ang pirma ng isang arkitekto na sobrang metikuloso sa detalye. Ang paraan ng paggawa nito ay katulad ng paraan ng paggawa ni Isabella sa kanyang mga draft noon sa kumpanya. Tiningnan niya ulit ang footer ng dokumento at doon sa gitna ng mga maliliit na font, nakita niya ang isang maliit na watermark na nakatago sa design, isang simbolo na dati nilang ginamit bilang kanilang wedding logo. Nanigas ang buong katawan ni Adrian. Ang dugo ay tila tumigil sa pagdaloy sa kanyang mga ugat. Hindi ito aksidente. Hindi ito basta-basta investment company. Vanessa, tumigil ka muna, pabulong na sabi ni Adrian. Ang kanyang mukha ay biglang namutla. Ang mga kamay niya ay nagsimulang manginig ng sobra habang hinahawakan ng papel. Bakit? Ano bang problema? Sigaw ni Vanessa pero hindi siya pinakinggan ni Adrian. Isabella. Bulong ni Adrian sa sarili, ang kanyang boses ay puno ng takot. Sa sandaling iyon, naramdaman niya ang isang lamig na gumapang sa kanyang likod. Napagtanto niya ang katotohanan, ang lahat ng ito ay hindi malas na dumating sa kanila. Ito ay isang bitag na matagal nang inihanda para sa kanila. Hindi na nagpatumpik-tumpik pa si Adrian. Sa loob ng kanyang opisina, sinubukan niyang tawagan ang lahat ng koneksyon, ang lahat ng abogado. Kaya niyang bayaran, ngunit bawat tawag niya ay nauuwi lamang sa isang nakakabinging katahimikan. Ang pinto ng opisina ay biglang bumukas ng marahas. Si Vanessa na bakas ang galit at pagkalito ay pumasok nang hindi man lang kumatok. Adrian, anong nangyayari? Bakit ayaw tanggapin ng bangko ang transfer ng pondo? At bakit ang daming calls mula sa mga auditor? Sigaw ni Vanessa, ang kanyang boses ay nanginginig sa matinding pagkataranta. Tumahimik ka, Vanessa. Hindi ito ang oras para sa ingay mo, bulyaw ni Adrian ang kanyang mukha. Ay halatang binabagabag ng matinding takot. Sa isang kisap mata, ang maskara ng pagiging isang power couple ay gumuho, pinalitan ng pagtuturuan at pagmamahalan na nakabase lamang sa pera at interes. Samantala sa kabilang panig ng lungsod, sa loob ng pinaka-secure na archive room ng Salvador Holdings, tahimik na nagbabasa si Isabella. Ang bawat pahina ng lumang ledger na hawak niya ay nagbubukas ng isang sugat na matagal nang naghihilom, ngunit ngayon ay bumubuka muli. Nang buklatin niya ang isang lihim na file mula sa taong 2008, ang taong unti-unting nalugi ang kumpanya ng kanyang ina, isang pangalan, ang lumitaw na nagpatigil sa kanyang paghinga. Mr. Soriano, ang ama ni Vanessa. Hindi lang basta negosyo ang pagbagsak ng kumpanya ng kanyang ina noon. Ito ay isang planadong sabotahe. At sa ilalim ng mga dokumentong iyon, isang correspondence ang nakadikit, isang liham mula sa isang batang arkitekto na nag-aalok ng serbisyo upang mapabilis ang pagbagsak ng Salvador Holdings kapalit ng suporta sa kanyang karera. Ang lagda sa ibaba ay ang kay Adrian Villanueva. Diyos ko po, ang mahinang bulong ni Isabella, ang kanyang mga mata ay nanlabo dahil sa halo-halong galit at sakit. Ang lalaking pinakasalan niya, ang lalaking ipinagpalit niya ang kanyang pangarap, ay hindi lamang basta nagnakaw sa kanya sa kasalukuyan.
Siya pala ang mismong dahilan kung bakit nawasak ang pundasyon ng kanyang pamilya bago pa man sila magkakilala. Hindi lang pala siya biktima ng pagtataksil. Siya ay biktima ng isang napakahabang laro ng kasakiman na binuo ni Adrian kasama ang pamilya Soriano. Ang pagmamahalan nila, isang kasinungalingan. Ang kanyang kasal, isang madiskarteng hakbang para mas mapalapit si Adrian sa mga sekreto ng Salvador Holdings. Hindi na luha ang dumadaloy sa kanyang mga mata kundi isang matinding determinasyon na tila apoy na tumutupok sa lahat ng natitirang awa sa kanyang puso. Inilapag niya ang dokumento sa mesa. Hindi na ito laban para sa kumpanya. Hindi na ito laban para sa pera. Ito ay laban para sa katarungan ng kanyang mga magulang. Kinuha niya ang kanyang telepono at tinawagan ang lead auditor ng Salvador Holdings. Ang kanyang boses ay kasing lamig ng yelo. I-freeze ninyo ang lahat ng accounts ng Villanueva Real Estate at ng mga Soriano Holdings sa loob ng susunod na 10 minuto. Walang matitira. Ipakita ninyo sa kanila kung ano ang pakiramdam ng mawala ng lahat sa isang iglap. Sa kabilang linya naramdaman ng auditor ang autoridad sa boses ni Isabela. Hindi na niya kailangan pang magtanong. Sa sandaling ibinaba ni Isabela ang telepono, alam niyang ang mundo ni Adrian at Vanessa ay tuluyan ng maglalaho sa hangin. Walang ingay ang pagbagsak ng isang imperyo. Walang dramatikong pagsabog or lindol. Ang lahat ay natapos sa isang serye ng notifications sa bank app at mga tawag na hindi na sinasagot. Sa loob ng opisina ni Adrian, ang tanging tunog ay ang mabigat niyang paghinga. Kani-kanina lang ang opisina ay puno ng mga executive na nagmamadaling umalis, mga abogado na nagsasabing wala na silang magagawa. At ang matitinis na sigaw ni Vanessa bago siya tuluyang lumabas ng pinto. Dala ang kanyang mamahaling handbag at ang kanyang kawalan ng pakialam. Iniwan mo ako, sigaw ni Adrian sa kawalan, ngunit ang tanging sumagot sa kanya ay ang pintong nakasara ng malakas. Naiwan siyang mag-isa sa dilim. Ang mga ilaw sa labas ng Makati ay patuloy na kumukutitap, tila nanunuya sa kanyang kasalukuyang sitwasyon. Dahan-dahan siyang lumapit sa kanyang mesa. Sa gilid nito ay may isang maliit na frame, isang litrato naming dalawa ni Isabela nung hindi pa siya ang arkitekto ng taon at ako ay isa pa lamang nangangarap na junior architect. Tiningnan niya ang larawan. Ang mga mata niya ay nanlaki habang unti-unting bumabalik ang mga alaala. Tondo. Ang amoy ng usok ng ihawa ng ingay ng mga jeepney, ang lamig ng sahig na semento kapag tag-ulan. Iyon ang mundo niya, ang tanging dahilan kung bakit siya kumapit sa bawat oportunidad, kung bakit siya gumawa ng mga desisyong alam niyang mali ay dahil sa takot. Takot siyang bumalik sa kahirapan, takot siyang tingnan bilang wala ng lipunan. Ang hiya na dulot ng kanyang pinagmulan ay naging isang halimaw na kumain sa kanyang pagkatao hanggang sa punto na pati ang taong nagbigay sa kanya ng tunay na pagmamahal ay kaya niyang itapon. Bakit, Adrian? Bakit mo hinayaang lamunin ka ng takot, bulong niya sa sarili habang ang kanyang boses ay pumutok sa gitna ng matinding katahimikan? Ang luha na hindi niya inakalang kaya pa niyang ilabas ay dahan-dahang gumuhit sa kanyang pisngi. Hindi dahil nagsisisi siya sa kanyang mga kasalanan, kundi dahil napagtanto niyang sa pag-akyat niya sa rurok, wala siyang ibang nadala kundi ang kanyang sariling kawalan ng halaga. Biglang bumukas ang pinto. Hindi siya tumingala. Alam niya kung sino iyon. Ang amoy ng pabango na dati ay nagpapagaan ng kanyang loob, ay ngayon ay nagdudulot ng matinding kaba. Tapos na ang lahat, Adrian, wika ni Isabela. Ang boses nito ay kalmado, walang galit, walang sigaw. Ito ang boses ng isang taong tapos na sa isang yugto ng kanyang buhay. Tumayo si Adrian, ang kanyang mukha ay bakas ang matinding pagod at pagkapahiya. Isabela, kung alam mo lang, hindi mo naiintindihan ang hirap na pinagmulan ko. Ang kailangan kong gawin para lang maging tao sa mata ng mga Soriano. Huwag mong gamitin ang kahirapan mo para bigyang katwiran ng pagiging halimaw mo, putol ni Isabela sa kanya. Humarap siya sa akin, ang kanyang mga mata ay matalimpuno ng autoridad na hindi ko nakita noon.
Nagsakripisyo ako para sa atin. Binigay ko ang lahat. Pero ang pinakamasakit hindi ang pagnanakaw mo sa kumpanya. Ang pinakamasakit ay ang pagpili mong maging instrumento ng mga taong sumira sa pamilya ko. Lumapit siya sa mesa at inilapag ang isang folder, ang mga dokumento ng pagsuko. Hindi ako nandito para makipag-away. Nandito ako para tapusin ang lahat. Sa loob ng isang oras, ang lahat ng iyong ari-arian ay ililipat sa liquidation. Walang matitira sa iyo, Adrian. Hindi dahil gusto kong maghiganti, kundi dahil ito ang hustisya na nararapat para sa lahat ng mga taong ginamit at tinapakan mo. Umalis siya, naiwan akong nakatayo sa gitna ng madilim na silid. Ang mga salita niya ay tila isang hatol. Sa sandaling iyon, ang lalaking ambisyoso na dating nangangarap ng mundo ay wala nang iba pang natira kundi ang kanyang anino. Ang salamin sa aking walk-in closet ay nakasalamin ng isang babaeng hindi ko nakilala nung mga nakaraang buwan. Ang suot kong white silk blouse ay simple ngunit elegante na ipinares sa isang structured charcoal blazer na nagbibigay ng awtoridad sa bawat kilos ko. Sa aking dibdib nakakabit ang isang vintage brooch na gawa sa pilak at pearls. Ang huling pamana ng aking lola, isang simbolong nagsasabing, ang dugong na nananalaytay sa akin ay hindi basta-basta mapapatid ng anumang unos. Habang tinitingnan ko ang aking reflection, hindi ko nakita ang babaeng umiiyak sa ilalim ng ulan sa pako. Hindi ko nakita ang babaeng pinahiya sa Villanueva Air Terminal. Ang nakita ko ay si Isabella Reyes, ang apo ni Don Ernesto Salvador, ang babaeng handang bawiin ang lahat ng ninakaw sa kanya. Isang katok sa pinto ang bumasag sa aking konsentrasyon. Si Attorney Mateo ang pumasok, hawak ang isang tablet na naglalaman ng huling report mula sa aming legal team. Handa na ang lahat, Isabella. Ang mga investor, ang press, at ang board of directors ay nasa Manila Investment Summit na. Sa sandaling buksan mo ang folder na ito, sa harap nila, hindi na makakabalik sa dati ang lahat para sa mga Villanueva wika niya. Ang kanyang boses ay kalmado ngunit may himig ng pagmamalaki. Tumango ako ng dahan-dahan. Hindi ako nakaramdam ng kaba. Ang nararamdaman ko ay isang uri ng clarity, isang katinuan na dulot ng pagtanggap na ang katarungan ay hindi hinihingi, ito ay pinaglalaban. Naglakad ako palabas ng condo unit. Ang pagbaba ko sa private elevator ay parang paglalakad patungo sa isang altar. Hindi ito dahil sa debosyon, kundi dahil sa bigat ng responsibilidad na aking dadalhin. Paglabas ko ng lobby, ang ingay ng traffic sa Makati ay tila naging isang background music sa aking mga desisyon. Sa bawat honk ng mga sasakyan at sa bawat jeepney na dumadaan sa di kalayuan, nakikita ko ang mukha ng mga manggagawang patuloy na nagtatrabaho. Ang mga taong biktima ng mga scam na kagaya ng sa mga Villanueva. Para sa kanila at para sa akin, kailangan kong maging matapang. Pagdating ko sa venue ng summit, ang mga ilaw ay nagniningning ng husto, tila mga bituin na nakabaon sa kisame ng malaking ballroom. Sa labas pa lang ang mga photographer ay nagsisimulan ng mag-abang. Ang aking security detail ay naging maingat sa paggabay sa akin, ngunit itinaas ko ang aking kamay upang pigilan sila. Hindi ko kailangang magtago. Hindi ko kailangang maging biktima. Pagpasok ko sa loob ng ballroom, ang ingay ng mga nag-uusap na negosyante ay unti-unting namatay. Ang bawat mata ay nakatuon sa akin. Ang aking paglalakad ay dahan-dahan, ang bawat hakbang ay may rhythm ng tiwala sa sarili. Sa unahan ng entablado nakita ko si Adrian. Nakatayo siya doon nakasuot ng isang suit na mukhang mamahalin, ngunit sa kabila ng liwanag bakas sa kanyang mga mata ang matinding pangamba. Kasama niya si Vanessa na ang mukha ay biglang namutla nang makita ako. Ang mikropono sa entablado ay naglabas ng isang feedback sound na naging mitya ng kanilang pagkagulat. Isabella, ano ang ginagawa mo rito? Bulong ni Adrian, ang boses niya ay halatang galing sa isang lalamunang tuyot na tuyot. Ngumiti ako sa kanya, isang ngiting hindi puno ng malice kundi ng matinding kapayapaan. Nandito ako para tapusin ang proyektong sinimulan mo, Adrian.
At para ipakita sa kanila kung sino ang tunay na may-ari ng kinabukasan ng Salvador Holdings, sinagsagot ko. Lumingon ako sa mga audience at sa mga stakeholders at sa press na kanina ay naghihintay ng balita tungkol sa pag-unlad ng kumpanya ni Adrian. Hinawakan ko ang aking briefcase, binuksan ito at inilabas ang isang flash drive. Ang oras ng inyong pagtatanghal ay tapos na, Adrian. Simulan na natin ang tunay na investment report. Sa sandaling iyon, ang lahat ng liwanag sa entablado ay tumutok sa akin at ang bawat screen sa loob ng silid ay nagsimulang mag-load ng dokumentong magpapabagsak sa kanilang lahat. Ang huling yugto ng aking paglalakbay ay nagsisimula na at wala nang makakapigil sa katotohanang ilalantad ko ngayong gabi. Ang liwanag mula sa higanting screen sa likod ng entablado ay naging mityan kanilang pagkawasak. Sa isang pindot lamang ang mga lihim na transaction, ang mga offshore accounts na nakapangalan kay Vanessa at ang mga peking pirma ni Adrian ay nakapaskil para makita ng lahat. Ang buong ballroom ay nabalot ng nakabibinging katahimikan na sinundan lamang ng mabilis na pagbubulong-bulungan ng mga investors at media. Adrian, tignan mo ang mga numerong ito. Wika ko habang nakatayo sa podium. Ang aking tinig ay hindi nanginginig. Hindi nagmamakaawa kundi puno ng lamig ng isang hustisya na matagal nang hinihintay. Ang perang ninakaw mo ay hindi lang basta numero. Ito ang mga pangarap ng mga pamilyang pinangakuan mo ng tahanan na ngayon napunta lamang sa mga luho ninyong magkasintahan. Huwag kang maniwala sa kanya. Fabricated ang lahat ng iyan, sigaw ni Adrian habang sumusubok siyang umakyat sa entablado, ngunit agad siyang hinarang ng mga security personnel na nakapaskil sa paligid. Ang kanyang mukha na dati ay puno ng pagmamalaki ay basang-basa ng pawis, at ang kanyang mga mata ay nanlilisik sa takot habang nakikita niya ang bawat mukha sa mga investor na unti-unting napapalitan ng galit. Vanessa, tumingin ka rin sa screen. Ang mga transfers na ito ay galing sa iyong personal na account, dagdag ko, habang unti-unting humahakbang patungo sa kanila. Nakita ko ang pagbagsak ng balikat ni Vanessa, ang kanyang mga mata ay nanlaki nang makita ang sariling pangalan na nakapaskil sa harap ng daan-daang tao. Ang kanyang designer gown ay hindi na sapat para itago ang kanyang kahihiyan. Hindi ko ginawa yon. Adrian, sabihin mo sa kanila na hindi ko alam ang tungkol dito. Sigaw ni Vanessa na nagsimula ng magwala habang sinusubukang ilayo ang sarili sa kanyang kasintahan. Ang high society na dati nilang kinabibilangan ay nakatingin na sa kanila ngayon bilang mga kriminal. Ang hiya, ang pinakamabigat na parusa sa salipunang Pilipino, ay dumapo sa kanila ng walang pasubali. Biglang bumukas ang mga pintuan ng ballroom. Hindi na lang mga media ang pumasok, kundi ang mga autoridad na may bit-bit na mga warrant of arrest para sa kasong fraud at money laundering. Ang tunog ng bakal na tumatama sa pulso ni Adrian nang siya ay posasan ay mas malakas pa sa anumang musika sa loob ng silid. Wala nang natira para sa kanila. Ang kanilang corporate empire, ang kanilang reputation, at ang kanilang pagmamahalan na nakatayo sa pundasyon ng kasinungalingan ay tuluyang gumuho sa harap ng madla. Habang nilalabas sila ng mga pulis, huminto si Adrian at tumingin sa akin. Ang kanyang mga mata na dati ay puno ng ambisyon at pagtataksil, ay puno na ngayon ng pagsisisi at pagkaunawa sa kung ano ang tunay niyang nawala. Hindi ko na kailangang magsalita. Sapat na ang katahimikan ko para sabihin sa kanya na tapos na ang laro. Ang katarungan ay naibigay na. At sa wakas ang Salvador Holdings ay malinis na mula sa mga mapagsamantala. Lumipas ang mga buwan at ang gusali ng Salvador Holdings ay hindi na ang malamig at nakakatakot na lugar na nakilala ko noong una. Ang buong pasilyo ay puno na ngayon ng mga batang architect na may mga matang nagniningning sa pinurehing gandang binigyan ng pagkakataon ng bagong scholarship program na itinatag ko. Sa aking opisina ang bintana ay nakabukas, hinahayaan ng simoy ng hangin mula sa Manila Bay na pumasok. Hindi na ito ang hangin ng galit, ito ay hangin ng pagbabago.
Sa aking mesa ay nakapatong ang mga dokumento para sa ka-aproba ng mga proyektong pabahay para sa mga komunidad sa Tondo. Ito ang tunay na diwa ng arkitektura, hindi ang pagtatayo ng mga mansyon para sa iilan, kundi ang paglikha ng espasyo kung saan ang mga pamilya ay makabubuo ng matatag na pundasyon para sa kanilang kinabukasan. Ang bawat draft na aking pinipirmahan ay hindi na lamang basta guhit. Ito ay isang pangako na ang nakaraan ay hindi na mauulit. Minsan kapag tumitingin ako sa salamin, naaalala ko pa rin ang babaeng naglakad ng mag-isa sa ulan. Ang babaeng akala niya ay gumuho na ang mundo dahil sa pagtataksil ng taong pinakamahal niya. Pero hindi na ako ang babaeng iyon. Ang sakit na naramdaman ko, ang kahihiyang ipinatikim nila sa akin. Ang lahat ng iyon ay naging mga ladrilyong ginamit ko para itayo ang sarili kong kuta. Hindi ako natalo. Sa halip natagpuan ko ang lakas na matagal nang natutulog sa loob ko. Hindi ko ginamit ang aking kapangyarihan para maghiganti ng walang kabuluhan. Ang tunay na pagkatalo ni na Adrian at Vanessa ay hindi ang pagkakulong nila. Ito ay ang katotohanan na habang sila ay nalulunod sa sarili nilang kasakiman, ako ay nakatayo ng matuwid mas malakas at mas malaya kaysa noon. Ang tagumpay ay hindi ang pagpapatumba sa iba. Ang tagumpay ay ang kakayahang magpatuloy, ang piliing magpatawad hindi para sa kanila, kundi para sa sarili kong kapayapaan at ang pagtindig ng may dangal sa kabila ng lahat. Pinatay ko ang ilaw sa aking opisina at lumakad patungo sa elevator. Habang bumababa ako, nakita ko ang aking sarili sa reflection ng pinto. Ang babaeng nakatingin sa akin ay hindi na humihingi ng pag-ibig o pagtanggap mula sa sino man. Siya ay buo. Siya ay payapa. Sa labas ng gusali, ang paglubog ng araw ay nagpinta ng ginto sa buong langit ng Maynila. Isang panibagong bukas ang naghihintay at sa wakas handa na akong harapin ito ng buong puso. Sa bawat dulo ng matinding unos, laging may sisikat na araw na magpapamalas na ang sakit ay hindi katapusan kundi simula ng isang mas matapang na paglalakbay. Mga mahal kong tagapakinig, maraming salamat sa inyong paglalakbay kasama ko hanggang sa huling pahina ng kwentong ito. Habang isinusulat ko ang mga huling linyang ito, hindi ko mapigilang balikan ang tagpo kung saan tinalikuran ni Isabela ang lahat ng kanyang nakaraan sa ilalim ng ulan. Iyon ang tagpong nagpaiyak sa akin dahil alam kong maraming kababaihan ang nakaranas na rin ng ganoong klaseng pag-iisa. Yung akala mo ay wala ka ng matatakbuhan. Ang kwentong ito ay hindi lamang likhang isip. Ito ay hango sa mga totoong buhay na nakikipaglaban para sa kanilang dangal sa gitna ng pagtataksil at panghuhusga ng lipunan. Nasaan ka man ngayon habang pinakikinggan mo ang audio na ito? Nagluluto ka man sa kusina, nasa biyahe pa uwi o nagpapahinga bago ang susunod mong shift, nais kong malaman mo na hindi ka nag-iisa. Kung ikaw ang nasa posisyon ni Isabela matapos mong maranasan ang lahat ng sakit, kaya mo pa bang tumindig muli at magpatawad? O sa tingin mo ang paghihiganti ba ang tanging paraan para maghilom? Ibahagi nyo naman sa akin ang inyong saloobin sa comment section. Gusto kong malaman kung paano nyo hinaharap ang mga pagsubok sa inyong sariling buhay dahil ang inyong mga karanasan ang nagbibigay ng buhay sa ating programa. Kung nagustuhan nyo ang paglalakbay na ito, isang simpleng like at share ay napakalaking tulong para maabot natin ang iba pang mga pusong naghahanap ng inspirasyon. Naway maging matatag kayo, maging mapayapa ang inyong mga puso at huwag na huwag ninyong hahayaang may ibang magdikta ng inyong halaga. Maging matapang kayo sa pagtahak ng sarili ninyong landas.